Pakinggan na lang natin I think Guanzon wants to to run for senator. And feeling niya nakaka-gain siya ng traction sa mga DDS, sa suporta na nakakakuha siya ng suporta dun sa mga DDS. Ayan. Sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM. Ang mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president. Wala. Epal lang pala to. Wala masyadong alam si Guanzon Kasi we have to consider, we have to consider we have to know for a fact na si Guanzon, dilawan to. No? And yun nga, nakikibardagol pa yan against kay Sara before. Ay ngayon, gaya nga na sinabi ko, now is the right, not the right time, pero ngayon yung time na kung saan naniniwala sila na eto na yung oras para mag-ingay. No? You want to get the attention of Sara. And also one thing to consider is that si Sara is one of the strongest contenders sa pagiging presidente. So syempre kung tatakbo ka dun sa strong contender as a president, malaki yung chance mo na manalo ka. Yun naman yung logic lagi dyan, di ba? Kung tatakbo si Sara president, Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, person A, and Sara. The person A told me. So, ayup. At ngayon, may iba na siyang kwento. Para merong magsabi, malabong kausapin siya ni Sara. Malabong kausapin siya ni PBBM. Malabo rin kausapin siya ni Aimee. Maalala nyo, at 3 lang ang nag-uusap noon dati, sabi ni Aimee. Si Aimee, si Sara, at saka si PBBM. Di ba? Magkaaway na sila niyan. Galit na si Aimee Marcos kay President Bongbong that time. No? Nung sinabi niya, tayong 3 lang nag-usap noon. Wala naman yan si Speaker Martin. So ngayon, 4 na. Para ma-justify niya. Para ma-justify ni Guanzon na meron siyang Class A information galing sa galing dun sa person A daw na merong first-hand information. Puti patalino rin no? Very good ka palang hayop ka Biruin mo, no? Gets niya So, para lumusot, naglagay siya ng pang-4. Galing. Yeah. Pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker. Dapat si GMA yung speaker. Kasi ang Ha? Ayun na yan. Alam mo na agad yung plano? Pucha na, ayos galing. Bago na yung narrative ngayon. Si ano pala talaga dapat ang speaker. Puchang hype na yan Hayop na yan gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So inintriga niya ngayon si BBM. Na yan si Sara, sasaksakin ka niya, she's gonna topple you. Hello? Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya, na silver, golden platter. Oo, kita mo, isang bobo rin talaga to si Guanzon Lasing nga yata siguro talaga to. Bobo mo. Saan mo nakuha yung ano mo? Eto guys nung kampanyahan noong 2022, abala to, no? Magkampanya sa sarili niya. Kutsa, kandatae. Nung hindi pinapwesto, naging anti-government ang walang yang to. Humiwalay pa sa dilawan. Ganyan ka to Eto talaga yung demonyo.
Pagdating sa ano, talagang demonyo to. Hayop na to. Oh. Biruin mo no kung ano-ano pinagsasabi, kala mo talaga totoo. Hayop eh. Oh. Kasi lang, pag alam mo, Oh, balik natin ng konti ah. Mm. siya ang speaker because he wanted to be the next president. Malabo. Siyempre, ang speaker, dati pa, kahit nung kampanyahan pa lang, ini-expect natin maging speaker talaga. And we all believe na ang magiging speaker talaga, si Speaker Martin. Bobo. Asan? Ha? Kunya, biruin mo, sobrang sipag magkampanya habang tumatakbo din si Speaker Martin. Sira ulo, mali-mali yung mga facts mo. Saan mo kinuha yan, Gwanson? Kaya kaguguchi mo yan eh. So, inintriga niya ngayon si BBM. Oh. Na yan, si Sarah, sasaksakin ka niya, and she's gonna topple you. Paano mo nalaman? Paano niya nalaman yon? 'Di ba? Paano mo nalaman? Walang yakang demonyo ka oh. May pandemonyo tayo dito. Pagka mga demonyo din tayo eh. Oh, yan oh. Kakago. Demonyo to si Gwanson. Biruin mo, ang galing mag-imbento. Hayop na imbentong yan, no? Si ano daw eh. Ang alam namin noon, na lumabas sa balita, no? Nagtangka na namang ikudita si Speaker Martin. At nung hindi nga naging matagumpay, no? Alam mo, eto, kunyari, ang napagkasunduan na talagang magiging speaker. Kung ang napagkasunduan no, na magiging speaker talaga is si ano? Si Gloria. Tapos first day pa lang iniba yung nangyari. Sa tingin niyo di aalma si Sarah dun pa lang? Hindi naman eh. Nung ginawa after ilang after a year, 'di ba? Hindi after a year. I think it's even less than that, pero matagal-tagal na. Dahil ang nangyari, kaya bakit umalma ng una pa lang is, naalala nyo yung failed kudita para patalsikin si Speaker Martin at iupo si GMA. Yun talaga ang dahilan. Yun talaga yung dahilan. Ngayon, nung sumablay yon, ang ginawa para magkaroon ng fail-safe, ibinaba si Duwende. Etong si Gloria. Pagbaba niya kay Gloria, malabo na siya maging speaker. Nasusunod na speaker. 'Di ba? Hindi na siya majority leader. 2 step pa bago siya. Kaya hindi pwede. Ngayon, doon na uso yung tambaloslos. Saan galing yung kwento nito? Hayop na to. Si Tulfo naman, mukhang tanga naman si Tulfo doon. Hindi pa binarap. Kala ko naman matibay din si Tulfo. Kung pag nakarinig ka ng maling ganon, sasampalin mo. Di ba? Wala, hinayaan niya lang magtuloy-tuloy ng ano eh. Tapos, ngayon kung bakit hindi tumakbo, ang daming gano'n eh. Kasi nung una, paano niya malaman na si Speaker Martin chinismisan si PBBM? Sino sa mga PBBM ang kakilala mo? Sino yung person A? Ulol! Kami pa lolokohin mo? Person A? Chinika daw. Nako, she's gonna topple you. Sino nagkwento sa'yo? Si PBBM? Sabi niyo, chinismis sa akin ni Speaker Martin titirahin ako kaya ginanyan ko eh. Imbento. Lahat ng pinagsasabi mo dyan, imbento. Oh. Kaya ngayon, kung bakit hindi tumakbo ng presidente, kulelat sa mga congressman si Sara noon. Nagkaroon ng sabi ni Secretary Gadon nagpa-survey si Digong mismo. Nakita niyo naman si Secretary Larry Gadon noon, active din siya pagtulong kay Duterte. Pero solid loyalista siya. Ano sabi? Nagpa-survey sa loob si Digong. Nung nag-survey sa loob si Digong, sablay daw. Mukhang kulelat. Lalampasin siya ni PBBM.
Oh, ngayon, para magano, palabasin na rin na si Sara ang talagang pang vice president. Oh, hindi kunyari, hindi tatakbo ng presidente, walang plano, pero alam na nila na mangangamote siya kay PBBM. Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya, na silver. Kahit anong gawin mo, hindi mananalo si Sara nga. Oh, ngayon, ito may dalawa tayong theory. Yung theory mo, pangkupal. Theory ko, pangkatotohanan talaga eh. Si PBBM, mananalo siya kahit wala si Sara. Oh, mas mataas yung probability na totoo yung sinabi ko kaysa sa sinabi mo na mananalo si Sara. Hindi na yan mapapatunayan. Pag sinabi mong mananalo si Sara, wala, hindi mo na kayang patunayan yan. Yung akin, naging presidente si PBBM. Golden platter. Mm. Kasi alam, pag alam mo, pag nagko-cocaine, napapraning. Oh, asa ng preba mo niyan? Bakit hindi mo inano yan? Ang pinag-aano mo no, si Lenny Oh. Ngayon, walang kasarian to eh. Nagmistulang bakla ng politika. Walang kasarian. Walang kulay. Kawawa din. Yeah, paranoia. It's really a symptom Anong mga of signs na cocaine addiction. nagko-cocaine si BBM? With apologies to those who have Tourette syndrome ng mga PWD ha. Tingnan to, Joe. Diba? I became famous nung kampanya may hawak akong Coca-Cola. Umiinom ako tapos gumagano'n yung Joe. That's cocaine, Joe. Kita mo gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. Tinanga. Pucha, totoo ba yan? What the heck? Oh, okay naman. Yung cocaine Joe, no, na sinasabi niya, tama din naman, ayan, no. So, pero may mga kasamang symptoms yan. Sabi, pagka nasa 50 ka na, tapos nagko-cocaine ka pa, most probably, hindi ka abot ng 60. Sabi, hindi, wala, hindi, grabe, no? Ang ebidensya lang nila, no, dyan sa pagko-cocaine is yun nga, yung Joe. Puta, marami din ako nasisilip na naggaganyan. Likely known as crepitus is primarily associated with temporal bladder disorder, a group of conditions affecting the jaw joints and muscles. The grating sound typically indicates damage, the degenerations of misalignment without the joint itself. Anyways, try na lang natin na mas i-research pa yan para at least ma-justify natin yung Kaya lang, lumang tugtugin na kasi ang coke na yan eh. Pambopol lang. Ayun na yun. Ayan nakita nyo naman, puro sablay So, lahat ng mga pinagsasabi ni Guanzon, nga. Wala. Talagang yung sinabi niya na kung bakit hindi tumakbo, alam na natin kung ano yung issue dyan. 'Di ba? Tapos yung sinabi na kung saan tatry do rin daw, hindi siya makakakuha ng issue ng information na kung saan talagang yun nga yung posibleng mangyari. Posibleng yun nga chinika daw ni Speaker Martin. Biruin mo, kung pupunta si Speaker Martin tas kakausapin niya, syempre hindi niya napaparatingin sa iba, kundi si Speaker Martin na magsasabi kay PBBM. And now, sinong sasabihan ni PBBM? Sinabihan ako niyan, tatry do rin daw ako eh. So si Guanzon, ganun. O yung person A. Kala nga naman di si Senator Amy din, sinabi niya, naku kaya tatry do rin ako niyan eh. Wala, hindi na, doon na yun eh. Andun na lang yun. Hindi na yun makakaalis o makakalabas yung information na pinag-usapan nilang dalawang magpinsan. Not unless andun na naman yung person A mo na hindi natin alam kung sino nga talaga.